Ang karugtong ng nakaraan, samantala sa palasyo, sinabi ng Chancellor sa ating bida, ano ang masasabi mo? Tila ba naghintay ng kasagutan sa ating bida? At muling sinabi, manggagamot Huafu, napatingin ng ating bida, napaisip ito. Sinabi nito sa kanyang isipan, sinusubukan ba niya ako? Oo, gusto lang niyang marinig ang opinyon ko dito, at kung ano man ito. Agad nagsalita ang komandante ng hustisya at sinabi, sa tingin ko po ay nararapat lamang na ang tatlong pamilya ng makasalanan na si Jiang Diak ay kailangan mapuksa. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, tama lang na pagbayaran ng manggagamot na si Jiang Diak ang kanyang mga krimen. Ngunit kahit na siya ay gumawa ng mga krimen ang kanyang pamilya ay walang kinalaman dito. At hindi makatarungan na parusahan sila kung gayon. Muling yumuko ang ating bida at nagbigay galang, at sinabi, tungkol po doon sa tatlong pamilya na nabanggit ninyo. Kamahalan, sapat na po ang pasya na yun, gayunpaman, alam ko na mayroon siyang mainit na pagmamahal sa iyong mga kamahalan. At tulad nito, nais kong hilingin sa iyong kamahalan na. Muling isaalang-alang ang parusa sa pamamagitan ng pagtingin sa katapatan na ipinakita niya sa iyong mga nauna. Napalingon sa ating bida, si Jiang Diak, sinabi ng kamahalan Chancellor, kung gayon bakit hindi mo ibigay ang iyong desisyon? Ipinikit ang mata ng ating bida habang ito ay nakayuko, at sinabi, paano ako maglalakas loob na gawin ito? Igagalang ko lamang ang iyong pamumuno kamahalan. Agad na humalakhak ang kamahalan Chancellor, at sinabi, seryoso ka ba, ha. Ikaw talaga ang taong gusto ko na nasa tabi ko. Pumasok sa isipan ng kamahalan Chancellor, at sinabi, sa kanyang isipan, siya ay mabilis at napakatalino, kahit na siya ay mapagkumbaba at nakakataas sa iba. Matapos ay humakbang ito, at sinabi, naintindihan ko sa wakas kung bakit pinupuri ka ng mga tao, hanggang sa matuyo ang kanilang mga bibig. Matapos ay ngumiti ito, at pinagpatuloy ang sinasabi, masyadong sayang at hayaan kang mabulok bilang isang manggagamot lamang. Habang nakatungo ang ating bida, tila di niya naintindihan ang ibig sabihin ng kamahalan Chancellor. At nang muling nagsalita ito, at sinabi, sige, tatanggapin ko ang opinyon ng manggagamot Huafu, at bigyan siya ng isang espesyal na pagpipilian. Muli napalingon si Jiang Diak, na tila mababakas ang kaba. At muling sinabi ng Chancellor, pugutan ng ulo ang manggagamot na si Jiang Diak. Ngunit ang katayuan ng kanyang pamilya ay mababawasan sa katayuan ng isang opisyal ng gobyerno. Tila ba nabigla ang manggagamot na si Jiang Diak? Nagdikit ang mga ngipin nito at tila ba may paghihinagpis at sinabi, sa kanyang isipan. Bakit ganito ang kinalabasan sa huli? Minamaliit ko siya bilang isang manggagamot lamang at kumilos ito nang wala akong ingat. Ano pa ang silbi ng pagsisisi ko sa lahat ngayon? Tapos na ang lahat, gayunpaman, ito ay maaaring magtapos lamang sa aking kamatayan. Ito ay isang kaluwagan, lumuluhang isinubsob ang ulo habang ito ay nakaluhod, na nakatali ang dalawang kamay mula sa likod. At sinabi, salamat, kamahalan, matapos ang malaking usapin ukol sa desisyon ng Chancellor at ng mga hukom na hustisya. Napagpasyahan nito na dalhin sa kabundukan ang hangal na manggagamot na si Jiang Diak. At sa kasalukuyan habang naglalakad ang mga kawal kasama at bihag ang manggagamot na si Jiang Diak, nakasunod dito ang ating bida mula sa likod, patungo ito sa kagubatan upang ibigay ang napagpasyahan parusa. At sa kanilang patutunguhan ay naghihintay ang verdugo ng kamatayan. Patuloy itong humakbang nang biglang huminto pang samantala, ang manggagamot na si Jiang Diak. Lumingon ito sa ating bida at sinabi, manggagamot Huafu, alam ko masyado na ang kawalang hiya ko, upang sabihin ko ito sa'yo. Ngunit nagpapasalamat talaga ako sa'yo na iniligtas mo ang pamilya ko. Sinabi ng ating bida, ito ba ay dahil lamang sa hindi tama para sa akin, na dalhin ang iyong pamilya dito? Bahagyang ngumiti ang manggagamot na si Jiang Diak, at sinabi, kaya naman, lubos akong nagpapasalamat. Sa makatuwid, gusto kong bayaran ang utang ko sa huling pagkakataon, at may importante ako na gustong sabihin sa'yo. Maaari ba kitang makausap, nang tayo lang dalawa? Bahagyang nagtaka ang ating bida, ngunit pinagbigyan niya ito, at agad sinabi sa dalawang kawal. Maaari ba na umatras kayo ng kaunti, mababakas ang pagtutol ng kawal at sinabi. Ngunit Ginoo, sinabi ng ating bida, huwag kayong mag-alala.
Ayos lang ito, lumayo sa di kalayuan ang mga kawal, bahagyang katahimikan ang lumipas. Bago muling nagsalita ang manggagamot na si Giang Diek, at sinabi, kung magkakaroon man ng pagkakataon. At may humiling sa iyo na pumunta sa labas ng palasyo para sa pagbisita sa bahay. Dapat ay hindi ka pumunta, sabay hamangin ng malakas na sinabayan ng mga tuyong dahon. Na tila ba nakikiramay sa mga bigat na saloobin ng manggagamot na si Giang Diek. Agad sinabi ng ating bida, na tila may tinimping inis, kung may pagkakataon. Sinusubukan mo ba ako patayin, sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay mo, bilang dahilan, matapos ay napapikit ito. Tila ba naluluha na sinabi ng manggagamot na si Giang Diek, patawarin mo sana ako. Galit na tumalikod ang ating bida, humakbang ito palayo. At sinabi nito sa isipan, ito ay katawa-tawa, narinig pa nito ang sigaw ng isang kawal, sa berdugo ng kamatayan, patayin mo na siya. Maya-maya pa ay umigkas ang malaking tabak ng berdugo. At tumalsik ang mga dugo, lumipas ang oras, sa isang lugar sa panig ng palasyo. Lumapit ang batang si Wu, at sinabi, Master, mayroon isang hindi inaasahan pangyayari na humihiling ng pagbisita sa tahanan sa 5 nayon. Agad na sinabi ng ating bida, sabihin sa kanila na pumasok sa palasyo. Sinabi naman ng batang si Bna, may humihiling din po ng pagbisita sa tahanan mula sa isang kalapit na nayon. Sinabi ng ating bida, sabihin mo sa kanila na pumunta na lang dito sa palasyo. Matapos ay hindi na kumibo ang ating bida, nangalumbaba lang ito at tumano mula sa bintana. Natigilan naman ang dalawang bata, habang malalim na nag-iisip ang ating bida, at sinabi nito sa kanyang isipan. Wala akong ideya kung alin sa mga pagbisita sa bahay na ito ang papatay sa akin. Kaya wala akong choice kundi iligtas ang sarili ko. At ito ay nagagalit sa akin dahil may mga sakit talaga sa kanila na masyadong seryoso, matapos ay tumingin ito ng masama sa dalawang bata, at muling sinabi sa isipan. Bukod pa rito, ang mga buwisit na yon, ay baka pertiryahin pa ang aking mga alagad. At hindi ko alam kung paano, ngunit hindi ko maaaring hayaan ang mga bata na nasa panganib. Na tila naman nagtataka at kabado ang dalawang bata, habang nakatingin ang ating bida sa kanila. Nag-iba ang ekspresyon ng ating bida, at muling sinabi sa isipan, habang nakapangalumbaba. Dapat ko yatang turuan ang mga brats na ito ng ilang martial arts, at dapat ay kaya nilang protektahan ang sarili nila, para makapagpahinga ako ng maluwag. Maya-maya ay tumayo ang ating bida, nilapat nito ang kamay sa ibabaw ng lamesa, at sinabi, ang mabuti pa ay. Agad na patingin ng dalawang bata sa ating bida, tila ba kinakabahan ang mga ito. At sinabi, bakit po, Master, ngumisi ang ating bida nang laki ang mata nito na tila ba nanakat muli, at sinabi, kayong dalawa, kailangan ko kayong sanayin. Agad na takot ang dalawang bata, kinabahan ito, na walang lakas na loob tumutol. Sa labas, nakabaluktot at nakabuka ang mga paa ng dalawang bata, nakataas ang dalawang braso sa ere na nakabuka din, nakatayo ang ating bida, may hawak itong pamalo na nasa likod ng kamay, at sigaw na sinabi sa dalawang bata. Huminga ng malalim, Wuwu, ituwid mo ang iyong balakang. Matapos ay pinag-opera naman sila ng patay na daga. Tila naman nandidiri ang dalawang bata, ngunit natatakot ito na tumutol. Muling sinabi ng ating bida, ito ay isang pagtatahi lamang, isang tahi, naiintindihan niyo ba? Relax ang mga kamay, kinakatay niyo ba sila? Matapos ay naupo ang ating bida, tinungkod ang kamay sa hawak na kahoy na pamalo, ngumisi ito ng nakakatakot, at sinabi sa kanyang isipan. Hayaan nating matuto ang mga batang ito, at tungkol sa martial arts at medical na arts na walang katapusan na katulad na ito. At kung hindi ito makaalis sa palasyo pansamantala, at may isa pang bagay na dapat kong gawin sa pagkakataon nito. Matapos ay tumayo ito at muling tumano sa bintana, at sinabi sa isipan, at pagkuha ng aking kuya sa trabaho, sabay pasok ng kanilang panganay na kuya sa kanyang isipan, nakatawa ito na puno ng saya. Dapat ko bang subukan muna ang tubig? Lumipas ang oras, at habang naglalakad nakasalubong nito ang isang opisyal sa palasyo. Agad siyang binati nito at sinabi, haha, ang mapagkumbabang tao na ang manggagamot huwa, ang isang tulad mo ay karapat-dapat na umangat sa gobyerno. Tila nahiya naman ang ating bida, at sinabi,
hindi ko po magagawa yon sa akin kakayahan. Sinabi ng opisyal, sigurado ako na kayang-kaya ng kapatid ko yun, at hindi ako ipinanganak para sa posisyon na iyon. Ah, ganun pala, may kapatid ka ba? Nagkamot ng ulo ang ating bida, at pumikit na tila ba lumungkot ito, at sinabi. Ang utak niya ay isang bagay, ngunit mayroon din siyang isang matuwid na pagkatao, ngunit mayroon din po siya matigas na paninindigan, upang ito ay magsimula, kaya po ito ay nahihirapan makapasa sa pagsusulit. At mula sa pananaw bilang isang pinakabatang kapatid, ito po ay isang kahihiyan. Subalit sa pagkatao at kakayahan ng aking kuya, makakamit niya ang magandang resulta sa susunod na taon, sabay kuyom ng kamao na tila nagbigay ng pag-asa. Pinagsalikop naman ng lalaki ang dalawang palad, at nakangiti nitong sinabi haha, sa nakikita ko sa sinasabi mo na yan ay siguradong mangyayari yan, sabay sinabi sa kanyang isipan, ang isang kapatid na ganyan ang sinasabi ng manggagamot Hua. Kung dadalhin ko ito sa Chancellor, ay tinitiyak ko na matutuwa siya. At kung papasa ang kapatid ng manggagamot Hua, sa maharlikang pagsusulit, ay malaking bagay para sa akin ang pagrerekomenda din sa kanya. Matapos ay tumalikod na ito, para umalis, at sinabi, sige, aalis na ako. At sana ay talagang makarinig pa ako ng magandang balita mula sa kapatid mo. Agad sinabi ng ating bida, opo, mag-iingat po kayo. Nang makaalis ang opisyal sa palasyo na kausap ng ating bida. Agad na palitan ng masayang ngisi ang mukha ng ating bida, na tila ba ito ay nakakaloko. Bumuga ito ng laway at sinabi, sa kanyang isipan, nakasecured na ako ng isang tao. At ngayon ay ipapaalam ko sa bawat tao sa palasyo ang tungkol sa kapatid ko. At agad nagsimula ang ating bida, inumpisahan niya ang kwento sa dalawang babaeng utusan na nakasalubong niya. Muling sinabi sa kanyang isipan, simula ngayon, ay hindi lang sa hukuman ng manggagamot. At huwag kang mag-alala kuya, sisiguraduhin ko na susuportahan kita. Matapos ay naglakad ito sa pasilyo. Patungo sa silid ng imbentaryo ng gamot, agad niyang tinulak ang pintuan ng dalawang kamay at tuluyan binuksan, at sinabi, ngayon ay para magawa yon, ay kailangan kong gawin maayos ang kalagayan ng kamahalan na karapat-dapat na asawa. Subalit nagulat ito nang sumalubong sa kanya sa magkabilang gilid, ang mga manggagamot na hukuman ng palasyo, at sabay-sabay sinabi, dumating na ang manggagamot Hua, at sabay-sabay din yumuko, upang magbigay galang, tila ba natigilan ang ating bida, at sinabi ano ito, nang laki ang mata nito sa pagkabigla at muling sinabi sa isipan, para akong naging isang leader ng isang grupo ng gangster, na kinatatakutan. Pagkabukas niya ng pintuan ay nagulat siya sa nadatnan, nakahilera sa magkabila ang mga manggagamot, yumuko ito at sinabi, nandito na ang manggagamot Hua. Sinabi niya sa kanyang isipan, ano ang mga ito? Para ako naging pinuno ng isang grupo ng gangster, na kinatatakutan, sinabi ng isang puno ng hukuman na manggagamot, na si Sang Juan, kung ipinaalam mo sa amin ng maaga, lalabas sana kami para batiin ka. Lumapit ang ating bida, at sinabi, hindi na po kailangan gawin yon. Maaari po ba nakausapin niyo ako ng komportable? Ngumiti ito at pinagdikit ang kamay, at sinabi ng punong hukom na manggagamot na si Sang Juan, ito ay komportable para sa amin, manggagamot Hua. Agad naman nagbulungan ang mga manggagamot na nasa likod nito, at sinabi, siya ang taong nagpawala ng buhay ng manggagamot na si Giang Diep. Sinabi naman ng isang manggagamot, kasabwat din namin siya, kaya tapos na kami kapag nahuli niya kami. Agad naman sumagot ang isa pang manggagamot, at sinabi, baka mawalan din ako ng buhay kapag kinabahan ako. Agad sinabi ng ating bida, sa mga nagbulungan dyan, naparito ako upang kolektahin para sa kamahalan na karapat-dapat na asawa, ang sabaw na gamot. Agad naman iniutos ng punong manggagamot na hukom na si Sang Juan, at sinabi, ilabas ang kahon ng gamot, na itinuro ng daliri, sinabi pa nito, magkakaproblema ka kung ipagpapaliban mo ito, at inihanda na namin ito alinsunod sa reseta. Agad nagsikilos ang mga manggagamot, nakangiti na humarap ang punong manggagamot na si Sang Juan, at sinabi, maaari ba na maghintay ka dito sandali, manggagamot Hua? Agad naman napansin ng ating bida ang kilos ng punong manggagamot na si Sang Juan, at sinabi sa kanyang isipan, nagsisikap siya ng husto. Maya-maya, ay agad inabot sa ating bida ang isang kahon ng gamot, at sinabi, eto na.
Ngumiti ang ating bida at nagpapasalamat, sabay sinabi sa kanyang isipan, masyado siyang masunurin. Ngunit agad din itong binawi sa ating bida, at sinabi, ako na po ang magdadala manggagamot Hua, paano ka namin hahayaan na gawin ang mga ganitong gawain? Nabigla ang ating bida, tila ba nainis ito at sinabi sa kanyang isipan, Diyos ko naman, hinawakan niya ito sa nakabalot na tela, at sinabi, punong hukom na manggagamot Sang Juan. Agad naman ito sumagot at sinabi, ano po yun? Ngumisi ng hilaw ang ating bida at hinawakan niya ng dalawang kamay sa magkabila ang kahon, at sinabi, maaari ba na huwag na kayo lumampas pa para dito? Tila natakot naman ang punong hukuman na manggagamot na si Sang Juan, napabitaw ito at sinabi, naintindihan ko. At kung maaari ba, pagkatapos nito ay ipaalam sa akin kung mayroon kang anuman na kailangan mo. At habang hawak niya ang kahon, agad naman may dumating at pinatawag ang ating bida. At sinabi manggagamot Hua, maaari ba na pumunta ka sa palasyo ng mabilis? Agad na palingon ng ating bida, muling sinabi ng tumawag, at hinahanap ka po ng kamahalan. Samantala, sa tanggapan ng Chancellor, habang abala ito sa pagbabasa ng mga nasa talaan. Dumating ang ating bida, yumuko ito at nagbigay galang, at sinabi, ako po si Hua Fu, pagbati sa kamahalan Chancellor. Sinabi ng kamahalan Chancellor, maaari mo nang itigil yan, lumapit ka, inilapag nito ang talaan at inilapat ang kamay, at sinabi, may gusto akong itanong sa iyo ng personal. At narinig ko ang tungkol dito kamakailan lamang, gusto kong marinig ito ng direkta mula sa iyo, sabihin mo sa akin. Nabalitaan ko na ang iyong kapatid na ito ay lubhang napakatalino, totoo ba? Tumingin ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, sa wakas, at ito ay mahalaga mula dito at sa labas. Agad sinabi sa Chancellor, paano po ako maglalakas loob na gawin ang aking kapatid na kakaiba, sa harap ng maraming iba pang kamanghamanghang mga iskolar? Nag-aral po siya sa Zusho, at nakabasa na maraming libro. At hanggang ngayon po, ay hindi niya pinababayaan ang kanyang pangkalahatan pag-aaral ng walang pahinga. Tila ba napahanga ang kamahalan Chancellor sa kanyang inihayag, matapos ay sinabi, Hu. Lagi kang mapagkumbaba kapag pinag-uusapan ang iyong mga medikal na sining, ngunit parang tiwala ka sa kakayahan ng kapatid mo. Sinabi ng ating bida, sa tingin ko po ang aking kapatid ay hindi lang sa pagsisikap kung ikukumpara sa sinuman. Sinabi ng kamahalan Chancellor, kaya mo ba napanindigan ang mga salitang yan? Agad na sumagot ang ating bida, at sinabi, kaya ko po. Sinabi ng kamahalan Chancellor, kahanga-hanga ang iyong kumpiyansa. Hindi ko lang alam kung ganoon din ang iyong kapatid. Mabuti na lang ay naniniwala ako sa iyo. Tulad ng alam mo, ang bawat pampublikong pahayag sa nayon ng Qiao County, ay pananghahawakan na ni Colonel Cao Ren. Kaya mahirap para sa iyong kapatid na makapasa sa pagsubok, kahit gaano kahanga-hanga ang iyong kapatid. Hindi kumibo ang ating bida, tahimik lang ito na nakinig sa sinasabi ng kamahalan Chancellor. At muling sinabi, gayunpaman, ang pagtukoy sa karakter ng isang tao ay kasing halaga ng kaalaman pang-akademiko sa pag-recruit ng talento. Napadilat ang mata ng ating bida sa sinabi ng Chancellor. At sabay sabi sa isipan, at may alam akong pagsubok para makilala ang karakter na iyon. Kinabukasan, sa tahanan ng Hua, nakatanggap ng liham, si Hua Fu, mula sa mensahero mula sa palasyo. Agad itong binasa, pumunta sa palasyo ng Yingchuan, bago matapos ang Dragon Boat Festival. At maglakad sa halip na sumakay ng kabayo, makalipas ang 3 araw. Habang patungo si Hua Fu, at ang kasama nito, habang sila ay nasa kagubatan, patungo sa Yingchuan. Sinabi ng kanyang kasamang lalaki na nagdala ng liham, may 7 araw pa bago matapos ang Dragon Boat Festival, kaya magkakaroon pa ng sapat na oras. Sinabi naman ni Hua Fu, oo, makakarating tayo sa loob ng susunod na 2 araw. Sinabi pa ng lalaki, nako, kakaiba talaga ang kamahalan, kailangan ba talagang maglakad, pwede naman na sumakay na lang tayo sa kabayo? Tumawa si Hua Fu, at sinabi, haha, hindi ba dapat ay may ibig sabihin sa likod nito, hindi mo ba naisip yun? Ang sabi sa akin, ay maglakad patungo sa kamahalan, na maaari ding na. Nangangahulugan na gusto niyang maramdaman natin kung paano ang buhay ng mga ordinaryong tao.
Sinabi ng lalaki, maikli lang ang pasensya ko, kaya hindi ko naiisip yan. Hindi nila napansin ang mga nakatagong tao, mula sa malago na halamanan. Agad silang lumabas bahagyang lumuhad at sinahad ang mga kamay at sinabi, Aking Panginoon, Ginoo, maaari bang bigyan mo kami ng 1 sentimos? Wala kaming kinakain nitong ilang araw, nagulat ang dalawa sa pagsulpot ng mga pulubi. Agad tinaboy ito ng kasamang lalaki ni Huafo, at sinabi, sa nakikita ko, isipin na ang mga bastos na tulad nyo na may perpektong buto ay makikiusap at hihingi ng pagkain. Tumayo kayo at lumayo, bahagyang lumayo ang mga ito, humakbang ang dalawa at muling sinabi ng lalaki, ang mga pulubi, ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Tila ba nahahabag si Huafo, napalingon nito at sinabi, mga pulubi sila pero may dahilan yun. Sinabi ng lalaki, sila ay may kakayahan mag-isip, ngunit hindi kailanman nag-iisip upang kumita ng salapi para sa kanilang sarili. At ang kanilang katawan ay maaaring hindi komportable o kung anuman. Sinabi ni Huafo, marami ring mga kaso na hindi sumasapat ang kanilang sahod kahit na sila ay nagtatrabaho. Sinabi ng lalaki, gayunpaman, higit na mabuti ang kanilang magagawa kaysa sa pagiging pulubi. Sila ay dapat kumita at panatilihin, hindi mo ba naisip yon? Baka bigla na lang magbago ang isip nila at guluhin tayo. Kaya dapat hindi natin pababayaan ang ating pagbabantay. Agad sumagot si Huafo, at sinabi, ganoon ba, palayo na sila ng makarinig sila ng tila ingay na nasugatan. Tumano sila sa direksyon ng ingay, nang marinig na tila dumadaing, agad bumalik si Huafo, at sinabi sa tingin ko ay may nasaktan. Nagmadali itong tumakbo pabalik sa pinanggalingan nila kanina, agad siyang tinawag ng lalaki. Lumuhad ito at kumuha ng maitatakip sa sugat ng pulubi at sinabi, paano ka nasugatan? Napahawak ang lalaking pulubi sa duguan tuhod nito, at lumuluhang sinabi ito po ay dahil may tinatago siyang baryang tanso at natama ng aking amo. Sinabi ni Huafo habang hawak ang kapirasong tela na itatali sa sugat ng lalaki, sinasabi mo ba na nakasakit siya ng isang tao, hanggang sa puntong ito dahil lang sa isang baryang tanso? Kasi, dahil nilabag ko ang patakaran na ginawa ng aking amo. Nilagyan ni Huafo ng benda ang sugat ng lalaki, nakasimangot na sinabi naman ng kasama ni Huafo, lumingon-lingon nito, nasaan ba ang lalaking tinatawag mong amo? Agad naman lumabas ang isang lalaki na natatakpan ng dalawang lalaki, hinawi ito, at sinabi, bakit mo ako hinahanap? Tumingin ang lalaki, at sinabi, ano ang karapatan mo para saktan ng isang tao hanggang sa maging ganito? Sinabi ng amo, itinago niya ang aking salapi, kaya dapat lang sa kanya na matamaan, may problema ka ba dyan? Tignan mo nga itong ginawa mo bastos ka. Hindi napansin ng lalaking kasama ni Huafo, ang lalaki na kasabwat ng kanyang kaharap, na nasa kanyang likuran habang may hawak na putol na kahoy. Itinaas nito ang putol na kahoy, at malakas itong hinampas sa likod, agad napaijek ang lalaki, nagulat si Huafo, at agad tumayo upang lapitan ang kanyang kasama, at sinabi, Ginoong Yunok, napadaing sa sakit ang lalaking Yunok. Habang nasa likod nito ang hamampas sa kanyang likod hawak pa rin ang kahoy na nasa balikat nito, sinabi naman ng amo, yung lang. Bakit kasi kailangan mo pang makialam mga gago? Sabay ngisi nito, maaari ka nang umalis dito ng tahimik ngunit, naputol ang sana na sasabihin nito, nang bigla sinabi ni Huafo, ng pasiga, bastos ka? Sabay igkas ng kamao nito, tumama ito sa gitna ng mukha ng lalaking amo, umagos ang dugo sa magkabilang ilong, nagdikit ang mga ngipin nito, at sinabi, nababaliw ka na ba? Hindi nagustuhan ni Huafo ang pambabastos ng lalaking amo, kaya kahit hindi pa tapos magsalita ito, ay mabilis umigkas ang kamao ni Huafo, at tumama ito sa mukha ng lalaking amo, agad umagos ang dugo nito sa ilong, nagdikit ang mga ngipin nito, at sinabi, nababaliw ka na ba? Agad sumaklolo ang lalaking may hawak na pamalo, mabilis na hinambalos si Huafo sa tiyan. At pasiga nitong sinabi, ang lakas ng loob mo baliw ka? Matapos ay pinagtulungan ng mga magnanakaw na pulubi ang dalawa, hinampas ito ng hinampas ng kahoy, sinuntok at paulit-ulit na tinadyakan. Maririnig ang mga sigaw at daing ng dalawa habang pilit na tinatakpan nito ang kanilang mga ulo. Maging ang mga ibon ay tila ba nabulabog sa sigaw at pananakit ng paulit-ulit sa dalawa.
Nang tila ba hindi na sila makagulapay saka lang ito huminto hanggang sa mawalan ito ng malay matapos ay madali nila nakulimbat ang mga dalang nilang pera. Nakangisi ang lalaking nagpanggap kanina na nasugatan. Bit-bit nito ang dalang ninakaw sa dalawa, sinabi pa ng lalaking amo, yan na ba ang lahat? Nakangisi na sinabi ng lalaki, ito na po ang lahat amo. Nagulat pa ito nang makita ang maraming pera, oho, ang dami nilang salapi, ngunit natigilan ito sa nakitang sagisag na nakaipit sa supot. Ha, isang sagisag ng opisyal, agad itong natakot, at mabilis na kumilos, upang tumakbo, sabay sigaw, nalintikan na, tapos na tayong lahat, takbo, agad tumakbo ang lahat, sinabi pa ng isang lalaki, natakot, amo. Nangunguna na ang lalaking amo, at pasigaw muling sinabi, ito ay kasumpa-sumpa ito, bakit kailangan maging bastos tayo sa gobyerno, ang dapat nating gawin ay tumakbo na bago pa tayo makita ng mga kawal. Agad sumunod sa pagtakbo ang mga tauhan nito, at sabay-sabay sinabi, naintindihan po namin. Nang makaalis ang mga hangal unti-unti bumangon si Huafo, at naupo, kinuyam ang kamao, at sinabi sa isipan. Nagka-worry pa sila na nasaktan, masyado ba ako mahina? Hirap na bumangon na rin ang kasama niyang si Yun, at sinabi. Mamamatay na sana tayong dalawa kung hindi dahil sa opisyal na sagisag na yun. Sinabi ni Huafo, patawarin mo sana ako, kung hindi sana ako nakialam pa. Sinabi ng lalaki na si Yun, hindi, kasalanan ko kung bakit, hindi kasi ako tumayo agad kapag may nasasaktan. Ayos ka lang ba? Napahawak ito sa batok, at muling sinabi ni Huafo, hindi ito sa lawak na hindi ako makagalaw, ayos ka lang. Hindi natapos ang gusto sabihin ni Huafo, nang makita niya na, napaluhod ang lalaking si Yun, napadaing ito sa sakit. At sinabi, ang binti ko, napasigaw si Huafo, at sinabi, Ginoong Yun, lumipas ang oras, sa katanghalian tapat. Habang akay ni Huafo, ang sugatan na si Yun. May kalayuan din ang kanilang nilakbay nang makakita sila ng tila isang klinika, may nakaupo na dalawang lalaki sa upuan na kahoy, agad nagtanong si Huafo, kung may tao sa loob. Lumabas naman ang tila isang manggagamot, sinabi ni Huafo, nagkaroon kami ng hindi sadyang mga pangyayari, kaya wala akong salapi. At kung maaari ay babayaran kita mamaya, kaya mo ba siyang gamutin? Habang nilagay ng manggagamot ang kamay sa ilalim ng baba, matapos ay itinaas ito sa ere upang tumanggi, at sinabi, ikinalulungkot ko marinig ang yun sinasabi, ngunit hindi ko siya magagamot ng libre. Sinabi ni Huafo, nakikiusap ako sa iyo, babayaran kita mamaya, siya ay malubhang nasugatan. Muling sinabi ng lalaki, at paano ko masisiguro yun, hindi naman tayo magkakilala, pakiusap huwag mo naman gawin ito. Bigla naman may sumabat sa usapan, at sinabi, naghahanap ka ng manggagamot, napalingon si Huafo, maging ang manggagamot. Muling sinabi ng lalaki, ako na ang magbabayad kaya sige na, gamutin mo na siya. Agad lamambat ang mukha ng manggagamot at, sinabi, naku, kung ang Panginoon Buck, ang magbabayad nito, syempre, gagamutin ko na siya. Ngumiti at tinawag na Panginoon Buck, at sinabi, sige na ayos lang yan. Agad lumapit si Huafo, nagbigay galang ito at yumuko, at sinabi, salamat po sa iyong kabaitan. At huwag po kayong mag-alala at babayaran ko ang utang na ito. Agad sumagot ang lalaki, at sinabi, hindi na kailangang gawin yan, hindi ko ito ginawa ng libre. Nasaktan ang aking lingkod, kaya't maaari ba na dalhin mo ang mga bagahe na yun sa aking tahanan? Sumagot si Huafo, at sinabi, naintindihan ko po, kaya dapat na tayong umalis sa sandaling magamot ang aking gabay. Sinabi ng lalaki, syempre, subalit, aabutin tayo. Ng 4 na oras upang makarating sa aking tahanan, agad na bigla si Huafo. Pinagpawisan nito, gustuhin man niyang tumanggi. Ngunit kailangan niya tulungan ang kanyang gabay na si Yun. At sinabi, ganoon po ba, mabuti po kung ganoon. Lumipas ang oras, hanggang sumapit na ang kalaliman ng gabi. Umungol ang kwago mula sa puno, nakaupo si Yun, sa ilalim ng puno, habang naghihintay nag-aalala na ito, at sinabi sa kanyang isipan, may kalaliman na ang gabi, bakit kaya wala pa siyang Master Huafo, maya-maya pa ay nakarinig ito ng kaluskos mula sa labas ng bakod ng klinika. Napalingon nito, bahagya pa ito nagulat nang makita nito ang isang anino.
Nang makalapit ito, nakita niya ang pawisan na mukha ni Huafo, bahagyang ngumiti ito, at mababakas ang kapaguran sa kanyang mukha, may hawak itong tila kahoy na nagsilbing tungkod. At nang hihinang sinabi nito, nakabalik na ako. Lumapit si Huafo kay Yun, at sinabi, nahihiya ako sa iyo Ginoong Yun, dahil gabi na ako nakabalik, at huli na upang makakuha ng isang upahan silid. Sinabi ni Yun, tignan mo nga, basang-basa ka ng pawis. Saka bakit ganyang ang sinasabi mo ngayon? Ako nga ang dapat mahiya. Naantala ng sobra ang ating paglalakbay ng dahil sa akin. Kung magmamadali tayo ngayon makakarating tayo sa tamang oras. Nandito lang ako sa likod mo, mauna ka na, pinatong ni Huafo, ang kanyang kamay kay Yun. At sinabi ayokong isipin na tama na yun, Ginoong Yun. Kung iiwanan kita, sino ang dadating para tulungan ako? Paano ako makakatulong sa mga nangangailangan mamaya? Habang patuloy silang naglakad at naglakbay sa kadiliman ng gabi. Samantala sa palasyo ng Yingchuan, papadilim na ay nasa bakuran pa rin ng palasyo ang ating bida. Patuloy itong naghihintay sa kanyang kuya Huafo, na tila ba hindi ito mapakali. Sinabi niya sa kanyang sarili, bakit kaya wala pa siya dito? Ngayon na ang huling araw ng Dragon Boat Festival, tumano muli ito sa pintuan. At muling sinabi sa sarili, matatapos na din ito, kung hindi siya dumating bago magsara ang tarangkahan ng palasyo. Pakiusap, sumunod ka naman sa tamang oras, kuya, napatukod ang kamay nito sa kanyang noo, aligaga na ito. Aabutin ng 2 araw kung sakay siya ng kabayo. Di kaya nagkataon na baka naaksidente siya sa pagpunta niya dito? Lintik, hindi man lang ako makalabas ng palasyo dahil sa asasin na yon. Pakiusap dumating ka sana ng ligtas, ngayon na, sumulyap muli ito sa tarangkahan. Maya-maya ay summinyas na ang mga sundalong kawal upang isara na ang tarangkahan ng palasyo. Muling sinabi niya sa kanyang isipan, hindi, ngunit napatingin na lang siya, nang unti-unti sumara ang pintuan. Tinawag niya sa isipan si Huafo, at sinabi, kuya, nasaan ka na? Agad siyang lumapit sa isang kawal. Kinausap niya ito na baka pwede siyang makisuyo na umakyat sa tore. Agad na sumagot ang kawal at sinabi, ang sinasabi mo ba ay ang tore ng orasan? Hindi ko maintindihan, kung bakit pinabubuksan ng manggagamot Hua, ang tore ng orasan. Agad siyang pumasok patungo sa tore, matapos ay umakyat ng hagdanan. At habang paakyat na ito ay nag-alala pa rin ito, kung bakit wala pa rin ang kanyang kapatid. Muling sinabi sa kanyang isipan, hindi kasi ako makaalis agad sa palasyo dahil sa mga asasin na yon. Ngunit kahit ganun, hindi naman ako pwedeng maghintay lang. Napahawak ito sa pasamano ng tore at sinabi, hindi. Ako mapakali, pakiramdam ko may nangyari, mula sa tore, tumano ito sa kahabaan ng kalsada, mula sa kanyang kinatatayuan ay tanaw ang pamilihan. Muling kumapit ito sa pasamano muling, tumano sa daan. Dapat ay masira na ang pampublikong pahayag, sana ay makarating na siya dito na ligtas at maayos. Pakiusap kuya, dumating ka na, maya-maya pa ay nanglaki ang mata. Tila ba may natanos siyang balto ng 2 tao na hirap maglakad. Nang unti-unting lumilinaw sa kanya ang 2 imahe. Agad na sinabi sa kanyang isipan, si kuya, nagmadali siyang bumaba sa tore, pinuntahan niya ang kawal na nakatalaga sa tarangkahan, at nag-aalalang sinabi, Ginoo pakiusap buksan ninyo ang tarangkahan. Dumating na ang mga tao na nakatanggap ng utos mula sa imperial na kamahalan Chancellor, agad kumilos ang kawal, at sinabi, opo, masusunod po. Nang nabuksan na ang tarangkahan, tila ba pagod na namumutla, na nagpatuloy sa pagpasok ng 2. Napaangat pa ng ulo si Huafo, nang tinawag ito ng ating bida na pasalubong ito sa kanila. At sinabi, kuya, muling tumawag ito, kuya, nakita ni Huafo, sa nanglalabo nitong paningin ang patakbong pasalubong ng ating bida, binigkas nito ng mahina ang pangalan ng kanyang kapatid, Yuan Hua. Matapos ay napaluhod ito, na tila ba ay hindi na kinaya ang pagod, at sinabi, patawarin mo ako, matapos ay bumaksak na ito ng pataob na tila ba hindi na ito makakilos sa pagod, nagulat ang kasama nitong si Yun, nabigla ang ating bida at malakas itong napasigaw, sabay sabing, kuya. Nang makalapit agad niya iniakbay ang braso ng kanyang kuya sa kanyang balikat. Sinabi ng kanyang kuya, paumanhin, Yuan Hua,
Nakarating na sana ako bago natapos ang Dragon Boat Festival. Tila ba naiinis na sinabi ng ating bida sa kanyang kuya Huafo, sa tingin mo ba yan ang problema ko ngayon? Dahil ba sa lintik na pahayag ng gobyerno, na makukuha mo mamaya, ang dapat ay magamot ka sa klinika, nasaktan ka, kaya bakit mo pinahihirapan ang sarili mo sa ganitong paraan? Sunod-sunod na tila ba inis ng ating bida, hindi makakibo si Huafo, wala siyang lakas upang ipaliwanag sa kanyang kapatid ang lahat ng nangyari. Sinabi pa ng ating bida, gagamutin kita kuya, kaya bilisan na natin. Bahagyang sumulyap ang ating bida sa likod, nakita nito ang batang si Wuo, na akay din ang kasamang lalaki ng kanyang kuya, na si Yun, agad nito sinabi sa batang si Wuo. Wuo, pumunta tayo sa maharlikang klinika, agad na sumagot ang batang si Wuo, at sinabi, opo, master. Agad namang nagsalita ang lalaking si Yun, at sinabi kay Wuo, salamat, ngunit susunod din ako doon mamaya. Kailangan kong umalis saglit upang makagawa ng ulat. Agad tumutol ang batang si Wuo, at sinabi, ngunit, Ginoo. Tumingin ang lalaking si Yun, sa kanyang master na si Huafo, habang akay ng ating bida. At muling sinabi sa batang si Wuo, ayos lang ako, at dapat kang mag-alala kay young master, Huafo, pupunta din ako sa maharlikang klinika, kapag natapos na akong mag-ulat. Bahagyang naglakad ang batang si Wuo, at sinabi, pagkatapos mo Ginoo, dapat ka pong magtungo sa maharlikang klinika kapag tapos ka na, kumaway pa ang lalaking si Yun, at sinabi, sigurado, at gagawin ko yan. Matapos ay tumakbo ang batang si Wuo, patungo sa ating bida at sinabi, Master, dadalhin ko po ang lahat ng kailangan mo, agad na sumang-ayon ang ating bida, humakbang naman ang lalaking si Yun, masakit ang mga binti nito. Subalit kinailangan niya itong sanayin ihakbang. Sinanay niya ang kanang binti, sumunod ay ang kaliwa niyang binti. Nang masigurado niya na wala ng tao, matuwid na itong humakbang at sinabi sa kanyang isipan, ito ay kawili-wili. Agad itong tumungo sa isang panig ng palasyo, sa tanggapan ng kamahalan chancellor. Bahagya itong ngumiti at muling sinabi, sa isipan, sobrang kawili-wili. Agad itong niyukuan ng mga nakatalaga doon, at sinabi, pagbati po sa Superintendent Yun. Note, Superintendent ay ang pinakamataas na posisyon na nangangasiwa at namamahala sa lahat ng prefecture sa ilalim ng jurisdiksyon ng estado. Nang magharap ang dalawang kamahalan, sinabi ng Chancellor sa Superintendent Yun, kamahalan naging maayos ka na ba? Patawarin mo ako kung pinahirapan kita ng sobra. Sinabi ng Superintendent, hindi naman ganoon, sa kabaliktaran, iniisip ko kung masyadong malayo ang ginawa ko. Sinabi ng Chancellor, masyadong malayo, anong ibig mong sabihin dyan? Sinabi ng Superintendent, ho, makikita mo rin. At nagustuhan ko ang lalaking yon, at nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa labis na pagsubok. Ngumiti ang Chancellor, sumalamin ang mukha nito sa iniinom na tsaa. At muling sinabi, gaano mo ito kanais-nais, kung ganun ay pakinggan natin ang nais mong sabihin. Agad inumpisahan ng superintendent ang mga pangyayari na naganap na kasama si Huafo, pumasok sa kanyang alaala mula umpisa. At sinabi, ang una, ay natalo kami ng pangkat ng mga pulubi at nakuha ang lahat na ninakaw sa amin. At katulad ng alam mo, karamihan sa mga tao ay sasuko sa yugtong ito. Ngunit yun din, kapag ang isang tao ay magpapakita ng kanilang tunay na halaga. At pagkatapos ng pag-ikot ng mga pulubing magnanakaw, nakatagpo kami ng isang pangkat ng mga bandido, talagang lumikha siya ng isang peligrosong sitwasyon para sa kanyang sarili. Gayunpaman, nagmakaawa siya sa mga bandido, sa isang sitwasyon na hindi kakaiba na iwanan ako at tumakas. Para lang iligtas ako, mahigit 5 beses na siyang naudyoka na iwan ako, subalit hindi siya natinag, kahit kaunti. Na sinasabi kung paano hindi siya maaaring maging ganoong uri ng isang walang hiyang tao. At lalo ko siyang ninais, kaya naisipan kong aminin na isa itong pagsubok. At hindi lang yun, kahit 2 araw siyang hindi nakakain, binigay pa niya ang kanyang pagkain para sa isang bata at isang matanda, at ang pinaka-ninais ko ay, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng puno, nung gabi na wala kami natulugan, sinabi ko sa kanya, ang isang tulad mo ay dapat magtrabaho sa gobyerno, upang sa gayon ang mundo mo ay magiging isang mas magandang lugar na tirahan,
at sana talaga ay bigyan ka ng kamahalan ng posisyon sa gobyerno. Ngumiti si Huafo, at sinabi, ano naman, kung ito ay mababang ranggo lamang. Napatingin mula sa likod ang lalaking si Yun, muling sinabi ni Huafo, mas gusto ko ang isang posisyon kung saan maaari akong maging may kapangyarihan sa mas maraming tao, kaysa sa isang mataas na posisyon sa gobyerno. At doon natapos ang kanyang kwento sa Chancellor. Sinabi pa niya sa Chancellor, siya ang taong nais ko talagang makasama. Agad na humalakhak ang Chancellor at sinabi, ito ay isang hindi kapani-paniwalang tao, binaba ng Chancellor, ang tasa ng tsaa, at sinabi, kung ganun, ano ang iyong magiging opinyon? Kung maglalakas loob akong sabihin, na ang kuya ay isang dragon na kabilang sa mga tao. At ang nakababatang kapatid ay isa ng lumilipad na dragon. Sinabi pa ng superintendent na si Yun, ang pamilya Hua ay mayroon ng isang pares ng mga pakpak. Inangat ng Chancellor ang kamay niya, at sinabi, totoo, tama ang sinasabi mo. Kung ganoon, dalawa ba ang pumasa sa pagsusulit sa pagkakataon na ito? Agad na sumagot si superintendent, at sinabi, oo, tama ka. Ang pangalawa na Kauren, ng Kiao County, ang manggagamot Hua, ay hindi kapani-paniwala ang kanyang kahusayan at talento, ngunit ang young master na si Hua Fen, ay isa rin sa isang uri ng talento. Sinabi ng kamahalan Chancellor, kung ganyan ang nararamdaman mo sa kanya dapat siya ay walang katulad. Mabuti at isasaalang-alang ko ito ng mabuti, sabay pinagdikit nila ang kanilang tasa ng tsaa. Samantala, sa labas ng pinto ng silid, ng babaeng kamahalan, dumating ang manggagamot na pinuno ng hukuman. Agad sinabi ng isang utusan, kamahalan ng may buong paggalang, ang manggagamot ng punong hukuman na si Sang Juan, ay nais po kayong masuri sa harap ng madla. Agad sumagot ang kamahalan, mula sa loob ng silid at sinabi, ang manggagamot ng hukuman baka mo, papasukin mo siya. Lumipas ang oras, mula sa labas ng Maharlika Klinika. Maririnig ang isang sigaw ng isang manggagamot, na tila hinahanap ang ating bida, at sinabi, manggagamot Hua. Agad binuksan nito ang pintuan ng Maharlikang Klinika. At sinabi, nandito ba ang manggagamot Hua? Napatingin ang mga manggagamot na nasa klinika. Matapos ay lumapit ito sa ating bida, napatingin ang ating bida at sinabi, manggagamot hukom, Ajushi. Tila hindi mapakali na tinawag ang ating bida, manggagamot Hua? Ang kamahalan na karapat-dapat na asawa po ay nagdadalang tao. Agad nang laki ang mata ng ating bida sa tuwa, kinuyam nito ang kanyang kamao sa tuwa at sinabi, ito ay napakahusay. Sinabi pa ng manggagamot, at ang kamahalan po ay naghihintay sa inyo. Napatingin naman si Huafo, sa kapatid, habang ito ay nakahiga. Agad kinuha ng ating bida ang kanyang bag, bago nagpaalam pansamantala sa kanyang nakakatandang kapatid at sinabi, Kuya, babalik din ako kaagad. Ngumiti ang kanyang kuya at sinabi, sige, ayos na ako ngayon, kaya huwag kang mag-alala at maglaan ng oras. Matapos ay tumalikod na ang ating bida at nagyaya na sa manggagamot, patungo sa babaeng kamahalan. Nang mapag-isa, si Huafo, napalitan ng lungkot ang kanyang ngiti at sinabi sa kanyang isipan, nakikita ko kung gaano siya iginagalang ng manggagamot ng hukuman, pagkatapos niyang tanggihan ang posisyon ng pinuno ng hukuman na manggagamot. Tiyak na mataas ang pagtingin nila kay Yuan Hua. Kailan pa siya lumaki ng ganito kalaki? Kumpara sa kanya, nabigo akong tuparin ang isang munting na pangako. Sabay humiga ito ng patihaya, matapos ay itinaas ang braso at ipinatong sa noo, at muling sinabi sa kanyang isipan. Wala man lang akong karapatan maging opisyal ng gobyerno. Samantala sa silid ng babaeng kamahalan, hinawakan ng ating bida ang kamay ng babaeng kamahalan, at sinuri ang pulso nito. Agad nagtanong ang kamahalan chancellor, at sinabi, kamusta siya? Talaga ba na nagdadalang tao siya, sa pagkakataon na ito? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, binabati po kita, kamahalan. Isang malusog na sanggol na babae ang lumalaki sa tiyan mo. Natutuwang nagkatinginan ang kamahalan chancellor at ang babaeng kamahalan. Matapos ay sinabi ng babaeng kamahalan sa ating bida, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, kung hindi inalagaan mo rin ako para ako ay magkaanak, ako ay talagang lubos na may utang na loob sa iyo. Sinabi ng ating bida, ginagawa ko lang ang nararapat. Kaya lang po ay may nais ako sabihin kamahalan.
Tila ba nagtaka ang kamahalan Chancellor, at ang babaeng kamahalan. Inilabas ng ating bida ang hawak na sagisag at sinabi, dapat po ay tinupad ko ang pangako ko, ngunit hindi ko po natupad ang pangako ko. Yumuko ang ating bida at muling sinabi, dahil nabigo po ang young master na si Hua Fo, na dumating sa palasyo sa loob ng itinakdang oras, ibabalik ko na po itong sagisag. Nahihiya po talaga akong sabihin ito, ngunit ipinagdarasal ko po na ipakita mo sa amin ang iyong malaking pabor. Nakatingin lang ang Chancellor, at ang babaeng kamahalan ay nakatingala na napatingin din sa Chancellor. Muling nagpatuloy ang ating bida sa kanyang sinasabi, ang aking kapatid ay nabigo sa pagtupad sa kanyang pangako sa iyo kamahalan, subalit siya ay tiyak na hindi nagpabeya. At sa mga bagay na nagawa ko, umaasa ako na ikaw ay bukas palad na tumingin sa kahit nakititing na kabutihan sa akin. At ipagkaloob sa young master Hua Fo, na kahit na ang pinakamababang posisyon. Sinabi ng kamahalan Chancellor, ako, ay mayroon isang malaking reklamo para sa iyo. Mababakas ang gulat ng babaeng kamahalan, agad tila ba ito ay tumutol at sinabi, kamahalan, sinabi ng Chancellor, ang labis na kagandahang loob, sa huli, ay hindi kagandahang loob. Kaya hindi ka dapat magpakita ng labis na kagandahan loob. Sabay angat nito ng isang kamay, matapos ay ipinatong ito sa balikat ng ating bida, at sinabi, manggagamot Hua Fu, itaas mo ang iyong ulo. Nagdala ka ng magandang balita sa akin at sa karapat-dapat na asawa, kaya dapat din ako magdala ng magandang balita sa iyo. Tila ba papatak ang luha ng babaeng kamahalan, muling nagpatuloy ang Chancellor, at sinabi, dahil sa kanyang kaalaman at kabutihan, ang panganay na anak ng pamilya Hua, napaangat ang ating bida ng kanyang ulo, ay inirekomenda sa kanyang kamahalan ng emperador sa pamamagitan ng pagiging anak sa anak, habang nakahawak ang Chancellor sa balikat ng ating bida ng nakangiti. Hinawakan ng Chancellor ang balikat ng ating bida, at sinabi, ang iyong kapatid ay nairekomenda na sa kanyang kamahalan na emperador sa pamamagitan ng pagiging anak sa anak. Sabay tawa nito, namilog ang mata ng ating bida, tila ba hindi ito makapaniwala, at inulit nito sa kanyang isipan ang sinabi ng Chancellor. Ano daw, nirekomenda niya si Kuya sa pamamagitan ng filial piety. At ang filial piety ay isang sistema para sa pagrekomenda ng kandidato ng county sa emperador. Mula sa emperador, ang county ay isang hari ng rekomendasyon. Ang prefecture ay isang pinuno ng isang prefecture, ito ang rekomendasyon ng Chancellor. Note, ang anak ng kabanalan, bawat taon, ang hari ng isang county kasama ang pinuno ng isang protector o kaya ang Chancellor ay nagre-rekomenda na isang kandidato para sa county, ang mga kandidato ay pinipili batay sa pinakamahusay na anak, na saloobin para sa kanilang mga magulang at ang mga kanilang pag-uugali at kilos bilang pinakamahalaga at pangunahing aspeto. At sa kasalukuyan, si Cao Ren, ang panganay na anak ng pamilyang Cao, ay tumatanggap ng edukasyon sa palasyo ng imperial sa pamamagitan ng rekomendasyon sa pagiging anak ng mga magulang. Tapos ang ibig sabihin maaari na siyang pumunta sa imperial na palasyo, di ba? Tutok ang mga mata, na sinabi ng ating bida, kamahalan, sigurado po na hindi nakabalik ang kapatid ko bago ang Dragon Boat Festival, kaya bakit po? Ngumiti ang Chancellor, at sinabi, huwag kang mag-alala, pumasa ang kapatid mo sa pagsusulit, ang simpleng pagbabalik bago ang Dragon Boat Festival, ay hindi yun ang pagsubok. Ang taong kasama ng iyong kapatid ay si Superintendent yun, na nangangasiwa sa pagsusulit. At sinabi niya sa akin, na ang iyong kapatid ay ang pinakakahangahangang tao na kumuha ng pagsusulit hanggang sa puntong ito. Napaangga nga ang ating bida, at sinabi sa sarili, ang lalaking iyon ay si Superintendent, kaya paano ako pipikit? Sa isang talentong tulad ng iyong kapatid, at gusto kong malaman mo, sakim ako sa mga taong may talento. Kaya tatanungin muli kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang may talaga sa isang paghahayag ng gobyerno sa tabi ko at umangat sa mas mataas na lugar? Hindi kumibo ang ating bida, tila ba nag-isip ng malalim, bago ito sumagot at sinabi, ang aking kahilingan ay tulad pa rin ng una kong sinabi. Ang tanging pangarap ko lang ay, sabay pagpasok ng mga alaala kung paano niya ginamot ang mga taong nangangailangan ng kanyang serbisyo upang makatulong. At muling sinabi ng may ngiti, upang maranasan ko ang higit pa sa mga sining medikal sa mundo.
Gamutin ang mahihirap na sakit at iligtas ang mga tao. Sinabi ng Chancellor na may paghihinayan ngunit may ngiti, hu. Ang hirap mo talagang Etali, napahawak ang ating bida sa kanyang buhok, at sinabi, humihingi po ako ng tawad. Sinabi naman ng Chancellor, nagtanong lang naman ako, kung sakali, kaya huwag kang mag-alala ng marami tungkol dito. Ang iyong kapatid ay isang talento na aking kukunin anuman ang kanyang kaugnayan sa iyo. Sabay na may dinukot ang Chancellor sa bulsa ng damit. Nang makuha ay inabot ito sa ating bida, at sinabi, kunin mo ito ay isang liham ng rekomendasyon na nagbabanggit ng iyong mga saloobin. Napatingin ang ating bida sa hawak ng Chancellor at sinabi sa kanyang isipan, ha, ano daw, isang recommendation letter. Sinabi pa ng Chancellor, ang aking tiyuhin ay ang imperial ng palasyo. Nakatanggap ako ng isang mensahe na may malalang karamdaman. Kaya sumulat ako para sa iyo na isang sulat na rekomendasyon para makapasok ka sa loob ng palasyo ng imperial. At pumunta ka sa imperial na lungsod na kasama ang iyong kapatid. Gamutin mo ang aking tiyuhin at muling bumalik. Yumuko muli ito at sinabi, opo gagawin ko po ang lahat para mapagaling siya. At habang pabalik na ito sa maharlikang klinika, sinabi niya sa kanyang sarili, dapat na magkaroon ako ng isang kasaganahan ng mga mahuhusay na manggagamot sa imperial ng palasyo. Patuloy itong humakbang at muling sinabi, ang pagsabi sa akin na pagalingin ko. Ang ibig sabihin ba ng Chancellor ay isang sakit na mahirap pagalingin? Hanggang sa makarating na ang ating bida, sa maharlikang klinika. Binuksan niya ang pinto, at sinabi niya sa kanyang isipan, maraming bagay ang nangyayari kahit sa maliit na bansang ito. Hindi ko maisip ang sitwasyon na mangyayari sa palasyo ng imperial. Sabay bukas ng pinto, sa sobrang lalim ng kanyang iniisip bumakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Patuloy na sinabi sa kanyang isipan, sana, ito ay isang sakit na maaari kong gamutin. Sinalubong siya ng pagbati ng batang si Wuwo, at sinabi, Master, mabuti po at nakabalik ka na. Napansin ng kanyang kuya na si Huafo, ang kalungkutan na nakita sa mukha ng ating bida, malungkot na binigkas niya ang pangalang ng kanyang bunsong kapatid. Sa kanyang isipan, Yuan Hua, mukhang hindi maganda ang kanyang itsura ng dahil sa akin. Sa tingin ko, dahil sa nabigo akong makarating sa palasyo sa tamang oras. Napakuyom ito sa kumot tila ba dun maiibsan ang kanyang sama ng loob. At muling sinabi sa kanyang isipan, sinira ko ang lahat. Matapos ay napakagat ito sa labi upang mapigilan ang nagbabadyang pagtulo ng kanyang mga luha. Tama, kahit na ganoon ang nangyari, dapat ay humingi man lang ako ng tawad kay Yuan Hua. Maya-maya pa, ay tinawag ng ating bida ang kanyang kapatid, napahawak pa ito sa buhok sa likod at sinabi, Kuya. Sa tingin ko mahihirapan ka nang umuwi sa mahabang panahon. Tila nagtaka naman si Huafo, napatingin ito sa kapatid, at sinabi, ano kamo, mahihirapan ako makabalik sa bahay, bakit naman? Ano ba sa mundo ang ibig mong sabihin? Tumingin ang ating bida, hindi mo pa siguro nababalitaan ang tungkol dito, pupunta ka sa imperial na palasyo. Agad na tigilan ang batang si Wuo, inirekomenda ka ng kanyang kamahalan sa pamamagitan ng pagiging anak sa anak. Tila kinapos ito ng paghinga sa pagkabigla, bahagyang napanganga ito, at nakangiti na napaluha na sinabi ng ating bida, binabati kita kuya, napatungo si Huafo, hindi na niya napigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Luha ng kaligayahan, sinabi ng ating bida, salamat sa pagdating mo ng maayos. Samantala, sa isang kainan, sinabi ng isang lalaki na kumakain, ang kamahalan na karapat-dapat na asawa, ay nagdadalang tao. At ang manggagamot Huafu, ay nakatuon sa kanyang sarili sa paggamot sa kanya, at talagang totoo nga. Patuloy na nagkwento ang lalaki, narinig mo rin ba yon? Tungkol sa manggagamot Huafu, kuya, balita ko magaling siya kuya, sinabi ng kuya ng lalaki, ang tagal na nung kumalat ang chismis na yan. Sa tingin mo ay wala na bang dragon na katulad niya? Nabalitaan ko na inirekomenda siya ng Chancellor sa pamamagitan ng anak sa anak. Hindi ko lang alam kung paano nahulog ang isang pamilya na mga kamanghamanghang magkakapatid na tulad nila. At sabi-sabi din, nila na hindi siya nakapasa sa opisyal na pagsusulit, kundi nakapasa ito dahil sa tapat at mabuting ugali daw niya. At ang pamilyang Hua,
ay dapat na matuwa, alam ko na yon, di ba? Kasalukuyan naman napadaan ang dating manggagamot na si Song, na dala ang pagkain upang isilbi sa kakain. Muling nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita at sinabi, narinig ko rin na papunta ang manggagamot Hua, sa palasyo ng imperial. Agad nagulat ang dating manggagamot na si Song sa narinig. Kaya ba ang palasyo ng imperial ay kukuha ng isa pang tao? Sumagot ang isang lalaki, oo, maaari sila nga. Ang manggagamot na si Hua Fu, ay isang kahulugan ng all in the pocket sa kanyang sarili, hindi mo ba naisip yun? Note, all in the pocket, ay isang kasabihan na tumutukoy sa kung paano laging namumukod tangi ang isang talento kahit na ito ay nakatago na parang all sa bulsa. Sinabi pa ng lalaki, ang isang tulad ng manggagamot Hua, ay magniningning saan man siya magpunta. At kahit ang kanyang kamahalan emperador ay hindi siya pababayaan ngayon, hindi ba? Bahagyang binaksak ng dating manggagamot na si Song, ang kanyang hawak na tray sa patungan. Inis na sinabi nito sa kanyang isipan, ang manggagamot na si Hua Fu, ay pupunta sa palasyo ng imperial. Hindi ko siya nakilala dahil tinanggihan niya ang lahat ng kahilingan sa pagbisita sa tahanan. At sa bilis ng pangyayari na ito, paano ko siya makikilala kapag pumunta siya sa palasyo ng imperial? Wala na akong masyadong oras. Bigla itong napahawak sa kanyang dibdib na tila ba may naramdaman na sakit na paijak ito at napadiin ang kanyang kamay sa dibdib. Muling sinabi niya sa kanyang isipan, papaubos na rin ang aking detoxifying elixir. Napakagat ito ng labi sa sakit na naramdaman, pinagpawisan ito at bahagyang ng inig. Hindi ko alam kung kailan siya babalik kapag nakarating na siya sa palasyo ng imperial. At kung maubos ang detoxifying elixir sa loob ng oras na yun, ito na ang katapusan ko. Kaya dapat ko siyang makilala sa lahat ng paraan bago yun. Mula sa nakatalikod na dating manggagamot na si Song, napansin ito ng isang taong nakaitim lahat, at papasok sa kainan, tila ba ito ay naramdaman ng dating manggagamot na si Song. Lumingon ito at tumingin sa direksyon ng pintuan. At sinabi sa kanyang isipan, sa tingin ko ngayon lang ako nakaramdam ng tila ba ang layunin ay makapatay. Hindi kaya, nagkakamali lang ako, matapos ay tumalikod na ang taong nakaitim. Muling sinabi niya sa kanyang isipan, buong ingat niyang tinatago ang sarili niya, at sa wakas ba ay kumikilos na siya. Hindi ako maaaring magkamali, ang sampay na manggagamot na hayop na yun. Inutusan din ako ng sugo ng manggagamot na si Jiang Diek. Napapatayin ko ang tampalasan na manggagamot Hua sa lahat ng paraan. At dahil namatay ang sugo na manggagamot na si Jiang Diek, hindi na ako makakabalik pa sa kulto ng Taipang Manor, sa kung anuman, kaya dumating ito ngayon. Upang kuning ang kanyang ulo, matapos ay humakbang na ito palayo. Samantala, makalipas ang 2 araw, sa Asher House. Sa hapagkainan, habang binabasa ni Hua Fu, ang isang liham mula sa palasyo. At sinabi, hindi pa rin ako makapaniwala dito, at sa tingin ko ay inirekomenda ako sa pamamagitan ng anak sa anak. Tiyak na matutuwa si nanay kapag nalaman ito, habang kaharap ni Hua Fu, ang ating bida, ang batang si Wu, at ang batang si Biena. Agad nilapag ng ating bida ang isang tasa, at sinabi, naintindihan ko. Napatingin naman ang kanyang kuya Hua Fu, sa inilapag niyang baso. Matapos ay nakangiting itinaas ng ating bida ang baso at sinabi, inumin natin lahat ng gusto natin ngayon. Kinuha ng kanyang kuya, ang sariling baso, at itinaas sabay sabi, tama ka, dapat ay magsaya at uminom tayo ngayon. Sabay taas ng baso ang batang si Wu, at ang batang si Biena, sa pagitan ni Hua Fu, na patuloy na tumatawa. Tinignan niya ang dalawa, at ngumiti, matapos ay sabay-sabay itinaas ang baso at sabay-sabay sumigaw sa tuwa. Para sa aming magkapatid na aalis upang tumungo sa palasyo ng imperial. Sinabi ng ating bida, hindi mo naman kailangan sabihin yan. Sinabi naman ni Hua Fu, ito ang aking unang pagkakataon na magkaroon ng ganito kasarap na inumin. Sinabi ng ating bida, tama ka, masarap nga. Sinabi ng batang si Wu, naku, alak ba ito? Sinabi naman ng batang si Biena, Senyor Kuya, isa lang yan tsaa. Muling nagsalin sa baso si Hua Fu, at sinabi, ngunit talaga bang hindi ka muna titigil sa bahay natin? Sinabi ng ating bida, mukhang malubha ang tiyuhin ng Chancellor,
kailangan na natin magmadali. At habang umiinom, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, hindi ako makaalis sa palasyo dahil sa mga asasin, ngunit kailangan ko na kumilos ngayon. At kailangan umalis na tayo mamayang gabi kaagad. At nakakaluwag ng damdamin, na ang kamahalan na karapat-dapat na asawa, ay nagtalaga sa akin ng ilang mga sundalong kawal. Ngunit hindi sila makakasama sa amin hanggang sa palasyo ng imperial. At ayoko rin na mailagay si kuya sa panganib, kaya kailangan kong mauna. Ngumiti ang ating bida at sinabi sa kanyang kapatid, "Kuya, maaari ba pakisabi kay nanay ang aking pagbati?" Agad sinabi ni Huafo, "Siyempre, ito ay makakarating." Matapos ay bahagyang nalungkot ito, at sinabi, "Kapag naaalala ko ang mga bagay na nangyari, maraming nakakahiyang pangyayari." Simula nung araw na sinabi mong gusto mong maging manggagamot, tumingin si Huafo sa ating bida, at pumasok sa isipan ang una nilang pagtatalo. Na sinabi sa kanya ng ating bida, "Kahit anong sabihin mo, magiging manggagamot ako. Gagamutin ko ang mga taong may sakit, at ililigtas ko ang mga taong namamatay, upang sila ay mamuhay ng mas magandang buhay. At iniligtas mo ang mga kawal sa kabundukan ng Mashen, tapos na ang susunod." At gumaling sa tetano si Colonel Kauren, "Naku, mas lalong bumuti. Makakauwi ka na agad, at hindi rin ako naniwala sa iyo ng maayos noon. Naglalaro ka na naman ba bilang isang manggagamot? At kung hindi dahil sa mga sinabi ni Fen ay hindi ako maniniwala sa iyo ng maayos. At pinagaling mo din ang may sakit sa baga, di ba? Halos hindi ko marinig ang mga tunog ng paghinga mula sa kanang baga. Ganito ba kabilis ang pag-angat ng kanyang cyanosis? At kaya naman labis akong nagpapasalamat sa iyo, kung hindi mo binuo ang mga bagay na iyon sa isa't isa. At hindi ko sana iiwanan ang nanay nating sa pangangalaga mo. Ngunit hindi iyon ang nangyari, alagaan mo si nanay. At sa mga sandaling iniligtas mo si nanay, ay nahiya talaga ako at hindi makapaniwala sa iyo." Tumingin ang ating bida, ngumiti ito habang hawak ang baso. Sinabi pa ni Huafo, "Binigyan mo ng ganitong pagkakataon ang pagkukulang ng iyong kapatid. At ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, Fu. Maraming salamat sa iyo." Agad na suminyas ang ating bida ng pagtutol, at sinabi, "Kuya tama na, wag mo na ako ipahiya." Awat ng ating bida, na tila ba siya ang nahihiya sa paghingi ng tawad ng kanyang kuya Huafo. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, "Ang laking ginhawa, sobrang natutuwa ako. Ngunit hindi ko magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa." Sabay inangat ang tasa at sinabi, "Medyo nahihiya akong sabihin ito. Ngunit lahat kayo ay nagsumikap sa lahat ng oras na ito. Maya-maya pa ay pinahanda ng ating bida ang masaganang pagkain, isang buong pritong manok, kinuha ng batang si Wuwo, ang isang hita ng pritong manok, at inumpisahan kagatin, kinagatan din ng batang si Bien, ang kabilang hita ng manok, uminom naman si Huafo, kumain naman ng masagana ang ating bida, matapos ay sabay-sabay silang nagkatuwaan habang kumakain ng masagana, na may halong biruan.